Dating bagyong si Isang ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Pero inaasahan o may potential pa rin daw ito na mag-re-intensify at umabot sa typhoon category sa Lunes ng umaga. Na siya namang may posibilidad na nararagasain na naman ang Vietnam, kabilang na ang Hainan at Laos. Bagamat hindi nabanta sa bansa, lalo na sa kanluran ng Luzon, itong si dating bagyong Isang, makakaranas pa rin ang buong Luzon, lalo na sa kanluran, na mga ilang kalat katapagulan bunsod pa rin ng paghatak sa ating habagat mula sa timog kanluran. Nalalabi naman sa overcast and gloomy pa rin, so makakaranas pa rin ng kalat katapagulan na may pagkilat at pagkulog, especially sa may bandang Visayas at Mindanao, lalo na at may embedded ng Intertropical Convergence Zone dito sa silangan ng Mindanao, na may potential din na binabantayan na invest low pressure area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, August 23, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:35 o 36 na ng umaga. Bagamat slowly na improve weather condition na po dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon, pero patuloy pa rin tayong magiging gloomy at overcast sa panahon na sa iba't ibang bahagi ng Luzon dahil sa umiiral pa rin ng habagat dahil nahahatak pa rin itong si dating bagyong Isang na kakakalabas lang ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw po yan, mga bandang 2 o'clock. Yan ay unofficial po yan. Base lamang yan sa latest record data, historical ng aking tropical cyclone sector. Yun po yung naka-indicate doon sa pinaka-latitude and longitude location niya, which is nakalabas na nga po ito ng PAR kanina. Didiscuss natin yan maya-maya para sa tropical cyclone sector maya-maya. Sa ngayon po, yun nga po, nakalabas na nga po ng PAR itong si dating bagyong Isang. So, babalik siya sa international code name na 90W or 19W para sa mga ibang mga codex ng international weather agencies nga po. At dahil nga po dyan ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga kalagtatang pag-ulan, kitang-kita naman sa Doppler radar ang mga ilang light rain showers to moderate dito sa bahagi nga po ng kanluran ng Zambales, kasama na ang Olongapo, Bataan, at ilang bahagi ng Calabarzon, maging sa bandang Batangas, Laguna. Medyo meron ding water vapor sa Metro Manila at ilang bahagi dyan sa may bandang papasok ng bandang Quezon Province. So may mga kalat-kalat pa rin ang inaasahan natin na mga pag-ulan lalo na sa halos kanluran ng Luzon. Although unti-unti ay humihina yung buhos ng ulan dito sa kalupaan natin sa Luzon. Hindi kagaya kahapon at nung isang araw na nagdulot nga po ng pagbaha sa Metro Manila. Sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila, lalo na sa City of Manila, ang mas binuhusan po sila ng matinding ulan na nagdulot nga po ng pagbaha. Mula dyan sa bandang UN Avenue, binaha daw dyan. Kabilang na ang opisina ng Senate Building. Sa harapan nila, binaha din daw dyan sa kanila. So, grabe ang naging pag-ulan nila mula ko nung kahapon. Pero at least ngayon, medyo improved weather condition tayo. Pero patuloy pa rin na magiging overcast ang paligid natin at gloomy ang paligid. Dahil sa meron pa rin saturation of water vapor. Medyo mataas pa yung ating humidity. So, may presensya pa rin tayo ng habagat. Kahit na medyo humihina na yung saturated ng water vapor dala nga po ni Bagyong Isang. Dahil nakalabas na nga po agad ito. Dahil bumilis po yung pagkilos niya pagkatawid niya dito sa may bandang Baknotan, La Union. Yan. So, nilagay na natin sa report yan kagabi na inaasahan nga po natin yan mga siguro bago maghating gabi nga po. Kagabi, e-exit na yan sa kalupaan ng Baknotan, La Union, which is nangyari naman po. So, dahil nandiyan na sa karagatan ng Baknotan, La Union, nag-accelerate uli yung bilis niya, yung movement. Lumakas na naman daw yung movement speed niya. Kaya nitong madaling araw lamang, nakalabas na kaagad dito ng Philippine Area of Responsibility. So ngayon yung mga pagkulog at pagkilat, meron tayong 14 lightning strikes at base sa ating dashboard, halos wala na tayong mga pagkulog at pagkilat. Dahil mula kahapon kasi tuloy-tuloy na ang very saturated water vapor.
halos wala na po kasi umiiral na warmer stainless dito sa silangan, kaya yung mga pagkulog at pagkidlat kung saan na lamang na medyo mayroong warmer na temperatura dito sa may bandang South China Sea, medyo malayo na sa may bandang West Philippine Sea. So dyan na lamang nadedetect yung mga pagkulog at pagkidlat natin. So kung double check natin sa real time as of 10:43 AM, yan, ang pinakamalamit na lamang sa may West Philippine Sea, mga 100 minutes ago pa po ito na naitala. Yan po. So, kitang-kita naman po mga folks, at wala na tayong masyadong gaano aktibong lightning strikes dahil halos nanatiling saturated pa rin yung paligid natin. Kasalukuyan, in 100 minutes ago, yung huling data ay 37 lightning strokes po at 35 lightning strokes naman ang nai-record. Bagamat mga 30 to 100 minutes ago pa po ito. So wala tayong pinaka-latest lightning strikes ngayon na detect ng aking lightning detection system dito sa Caloocan. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch, care of Pag-asa sa NCR pa rin. Well, expected yan, pero within 12 hour po yung forecast nila. So hindi natin certain pa rin dahil nga po gaya ng sinabi ko, napaka-saturated po na paligid natin sa Metro Manila ngayon. Unless umaaraw na, so dahil medyo umaaraw na sa Metro Manila, tataas na po yung warmer temperature. So, inaasahan na rin natin yung mga pagkidlat na rin within 12-hour period na yan. So, expected yan. Dahil, again, unti-unti na nga po nagiging improved weather condition na po sa Metro Manila at ilang bahagi sa katimugan ng Luzon. Nakataas din ang thunderstorm watch sa Northern Luzon. So, kasama na ang Ilocos Norte within 12 hours din daw hanggang Cagayan. Sa may bandang Visayas naman, ang Occidental Mindoro, Cebu, Bohol. So, halos buong Visayas nakataas din daw ang thunderstorm watch within 12 hours daw. Ayon yan sa data with Pag-asa. So, inaasahan natin yan dahil habang nag-i-improve weather condition tayo sa may bandang Southern Luzon at Metro Manila, unti-unting tumataas naman yung warmer temperature dahil medyo nakakasilip na po ng bahagya ang haring araw. So inasahan natin sa maghapon magkakaroon tayo ng medyo pagsilip ng haring araw. So tataas ng bahagya ang temperatura unti-unti. So tataas din ang heat index, depende yan sa laro ng temperatura. Magkakaroon na tayo ng mga localized thunderstorms na naman sa iba't ibang bahagi ng Luzon. So ingat na lamang just in case ngayong araw ng Sabado. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy pa rin, umiiral dito sa amin sa Caloocan. So inaasahan pa rin sa buong Metro Manila ang ganyang lagay ng panahon dahil unti-unti pa lang naman nag-improve weather conditions. So automatic na yun mga folks. At kita naman natin sa forecast and storm prediction ay mataas pa rin ang tsansa na pag-ulan natin hanggang sa darating daw na Lunes dahil meron na naman kasing paparating na bago cluster ng kaulapan na nireport na natin 2 days ago dyan sa silangan na naman ng Mindanao na naka-embedded pa sa Intertropical Convergence Zone. Pero dahil bumababa po yung atmospheric pressure niya at nagkakaroon ng bahagyang low level convection dyan sa may bandang Palao, kaya mukhang may bago na naman tayong invest na naitala. So, yun ang medyo babantayin natin. At i-discuss natin din yan maya-mayang konti. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 2:33 AM, nakapagtala kami ng medyo maginaw-ginaw na temperatura na umabot ng 23.7 degrees Celsius na lowest temperature kaninang madaling araw. Kahapon, medyo mababa rin. Ang pinaka-highest air temperature na natala sa amin sa Caloocan, 27.2 degrees Celsius kahapon yan ng tanghaling tapat at 12:01 ng madaling araw pa. So, kahapon pa yan ng madaling araw. Pinaka-highest na po yan. And then bumaba na ng bumaba dahil tuloy-tuloy pa rin ang naging mga pag-ulan mula kahapon po. So sa atin namang heat index, wala tayong komento dahil mababa ang ating heat index at 31.3 degrees Celsius lamang since kahapon. Well, tingnan pa rin natin yung magiging forecast ng heat index. Bagamat ang buong Northern Luzon, asahan na natin wala tayong maiko-comment sa heat index. Lalo na sa amin sa Caloocan, napakababa ng heat index dahil nga po very saturated tayo ngayong araw mula kahapon dahil tuloy-tuloy nga pong pag-ulan. So inaasahan na natin sa buong Northern Luzon medyo mababa pa rin ngayong araw, pero double check natin lalo na sa Cagayan. Tingnan natin, so medyo mataas na sa bandang Tugigaraw, 38 degrees Celsius at papalo pa ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So medyo mainit-init na po ang inyong temperatura dyan. Despite na gloomy ang panahon, sa may Santiago Isabela naman,
ay bahagyang tumataas na rin ng konti. Pero mapapansin natin, mababa pa rin itong maituturing, 36 degrees Celsius at pinaka-highest, 41 degrees Celsius mamayang alauna, lalo na mamayang alas 2 ng hapon, papalo pa sa 42 degrees Celsius. Although, mababa na yan na maituturing pa rin. So medyo wala tayong may comment sa may bandang Dagupan at Central Luzon dahil kasalukuyang napaka-gloomy pa rin ang panahon at makulimlim dahil pa rin sa malapit pa rin dyan yung pinaka-outer rain trough ni dating bagyong Isang. So diretso agad tayo sa may bandang Batangas. Tingnan natin kung tumataas na rin yung heat index sa kanila. Well, wala po, mababa. Ibig sabihin, medyo umuulan-ulan pa rin sa kanila dyan. Lalo na dito sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro, malamang, mababa. Ayan, so medyo mababa rin. Pinaka-highest lamang na aabutin mamaya hanggang 36 degrees Celsius. Starting yan mamayang alas 12 ng tanghaling tapat hanggang alauna ng hapon. 36 degrees Celsius lang. So, ibig sabihin, mababa at malamang may mga makulimlim pa rin dyan at may mga kalat-katapag ulan. Sa Cebu naman ay bahagyang mataas, 37 degrees Celsius po. Inaasahan natin yan ngayong umaga. At papalo pa hanggang 40 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghaling tapat. Although medyo manageable pa rin yung heat index, ibig sabihin lamang medyo makulimlim din sa may bandang Cebu o bandang Visayas, medyo overcast at gloomy pa rin. So medyo may water vapor pa rin sa inyong paligid at may mga inaasang kalat-katapag ulan. Sa may bandang Mindanao naman, tingnan natin kung umaaraw na dito. Well, medyo umuulan pa rin sa bandang Mindanao, lalo na sa Davao City. So sa buong Davao region, inaasahan natin mababa ang heat index dahil ayan napakababa. Ibig sabihin umuulan-ulan pa rin sa kanila mula kahapon. Sa Zamboanga Peninsula rin ay mababa. So ibig sabihin mga bandang hapon pa kayo medyo magkakaroon ng extreme caution, pero malinaw lamang dito ngayong umaga, pinakamataas lang hanggang 34 degrees Celsius lang. So mukhang inuulan pa rin kay Jat at very overcast and gloomy pa rin ang inyong paligid. So generally halos konti pa lamang ang medyo tumataas. Dito pa lang sa may bandang Cagayan Valley na bahagyang tumataas na po yung kanilang heat index. Pero halos buong bansa medyo mababa pa rin yung heat index. Ibig sabihin, medyo hindi ganon katindi ang alinsangan natin sa maghapon pa rin. So, siguro baka bukas doon na siguro magsisimula. Dahil expected po bukas sa linggo, mas malayo na yung lokasyon nitong dating bagyong Isa. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes, in past 24 hours, ay nangunguna ang Katbalogan sa may pinakamataas na temperature na 34.8 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, bumaba muli sa 16.8 degrees Celsius. Halos 17 degrees Celsius pa rin ang pinakamababang naging air temperature sa kanila. So, pinakamababa pa rin sa bansa. Pagdating sa inulan, ang iba Zambales, nakaranas sila ng grabing ulan na 173 mm na total rainfall. So, dyan nga po sa may bandang kaluran nga po ng Zambales, binuho sila ng todo-todo ng pag-ulan. So, hopefully hindi kayo nilubog sa baha. Siguro mga pabugso-bugso lang siguro ng pag-ulan. Pero pag bumuhos naman, umaabot pa rin sa heavy rain showers dahil dyan mismo dumaan yung pinakamalapit na sentro ni Isang. Sa amin sa Caloocan kahapon, naka 42 mm total rainfall kami. Bagamat mga ilang buhos lamang ito na light to moderate madalas, pero tuloy-tuloy ito maghapon kahapon. Ganun. At mula ngay kaninang madaling araw, naka 5.1 mm na total rainfall pa kami mula kaninang 12 o'clock ng madaling araw. So sa loob ng 7 days, naka 45.6 mm na kami. Total rainfall namin for August sa ngayon ay 306 o 306.3 mm ang total rainfall. So hindi pa rin umabot sa average na 472.6, at least 166.3 mm pa ang difference nito sa total August average. Mababa pa rin siya kumpara nung mga nakaraang taon po. Well, tingnan natin dahil may paparating na naman kasi na panibagong cluster. At titingnan natin kung ano magiging direction pa rin ito. Outside humidity natin, 84%. So medyo mataas pa rin ang ating concentration. Bumaba ito ng 2% since last hour. Yung atmospheric pressure natin ay medyo tumataas na rin na 1,009 hectopascals. Hence the day 2 since last hour. At sa ating high tide low tide status, kasalukuyang high tide pa rin po tayo. Pero double check na natin kung nanatiling nasa 1.4 meters pa rin yung taas nito. Yes, hanggang bukas hanggang sa linggo pa po. So hanggang bukas na linggo,
ay hindi na, 1.3 millimeters na lamang. So hanggang ngayong araw na lamang na nasa 1.4 meters ang taas ng ating sea level. Yan, napakataas po. So delikado po pumalaot, lalo na dyan sa may bandang kanluran muna, medyo matindi pa rin ang alon. Despite na siguro mababa lamang ang tsansa na tumaas po yung alon, pero yung dalang habagat kasi, yung hangin ng habagat kasi at yung monsoon trough ni Isang, magbubunsod pa rin niya ng mga swelling na malalaking pag-alon at magdudulot pa rin ng medyo peligro sa mga maliliit na mangingisda kung merong papalaot ngayong araw dyan sa may bandang West Philippine Sea. So ingat na lamang po mga folks, at simula bukas sa linggo medyo bababa na ito na 1.3 meters na lamang to 1.2 pagsapit po ng Monday. So yun po ang ating latest natin sa ating high tide and low tide status natin. Base na rin sa PIMO Weather High Tide Monitoring, yung tide predictions natin. So meron tayong space weather status, naka-MCRES alert natin. So tingnan natin kung tumataas po yung KP index natin, although mababa naman. Pero yung ating solar radiation, mababa rin, 20% at 15% naman sa radio blackout. So may mga ilan lamang na kategoryal ng pag-increase na siguro na ating solar wind. Base dito, naka-above average solar wind speed pa rin tayo, above 500 km a second pa rin. So medyo tumataas po yung ating propagation dahil mabilis. At sa ating sunspot, medyo merong malaking sunspot, yung AR4191, if I'm not mistaken. Pero hindi pa to direktang nakatutok sa Earth. Medyo pahapyo pa ito. Malilit lamang yung rest na mga sunspot dito. So, hindi ganon kadirekta. However, despite ng mababa lamang sa 51 yung sunspot number natin, medyo makakaramdam pa nito ng mga ilang unsettled KP index, yung ating geomagnetic field. At yung X-ray events, medyo makakaramdam tayo at least mga minor to moderate. Yan. Mula kagabi, mula kaninang madaling araw, rather, mga 2:51 AM, naka at least minor tayo to moderate. M1.7 tayo, M class category. Mababa naman, pero medyo meron pa ring significant impact yan ng konti. Yan o, nasa R1 yung radio X-ray flux natin. So, hindi pa rin ganon katindi, although pumasok ito sa R1. So, M category ito na active, medyo may magkakaroon lamang ng medyo bahagya lamang na geomagnetic latitude difference, although hindi masyado ramdam. So, sa mga astronaut na lang natin sa International Space Weather Station ay medyo mararamdaman yung epekto nito ng bahagya. So, nagkaroon ng konting propagation yung proton flux, ayan. Although hindi naman siya umabot ng S1 category. Yan. So, kung titingnan natin yung pinaka-detalye ng solar photon chart, para makita ninyo kung gusto niyo makita yung mas detalye. Ayan po yung photon chart, ay 9.38 E lamang yung SCI niya within 24-hour period po. So, kahapon pa ito nagsimula na nagpropagate. Yan, na-detect kasi at least na-report natin kahapon, di ba? Nagkaroon nga po ng 1,000 proton flux units yung na-report natin kahapon, which is ito na nga po, nag-propagate na. Although hindi naman siya umabot pa sa S1 category. So, yun lamang ang medyo good news niyan. Wala masyadong concern. Although babantayin natin dito dahil nagkaroon nga po ng medyo propagate sa kanyang 10 mega electron volt chart. So, yun lamang. At sa ating geomagnetic activity na tiling quiet, pero expected pa rin ang possible unsettled geomagnetic activity. So, hindi ganun katindi ang bigat sa ating magnetosphere. Wala masyadong problema. Ganun din sa TEC, electron content. Yan, medyo hindi naman gaano. Minor lamang. Medyo normal. Walang auroral activity. Pero yung plasma density, ngayong araw, medyo propagate sa stereo A. Malamang dahil yan dito sa may side ng bandang 9 o'clock. Kasi meron nga pong malawak na sunspot dyan na hindi naman nakatutok sa Earth, pero nagkaroon lang siya ng medyo mataas na propagation sa stereo A. Ito yung velocity niya, yung radial niya. Ito yung Earth. So, mapapansin niyo yung malawak na sunspot. O, hindi naman siya direkta sa Earth. Although, mararamdaman pa rin natin yung significant stereo niya, yung radial velocity. So, yan. Kaya tumataas siya ngayon. Yan, no? And then, yung propagation sa Earth na by centimeter.
at least 2 to 5.5 ngayong araw. Yan. So, hindi naman ganun katindi. At least, mababa lamang yung highest o D-region absorption sa Southeast Asia ngayon. So, hindi masyado natin ramdam pa rin gaya kahapon. Fairly lamang ating high frequency conditions at medyo poor lamang pagsapit ng gabi between 10 to 12 meters po ang taas sa mga gumagamit ng mga shortwave radio. So, take note yan mga folks. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM, nasang lulubog po ito mamayang 6:14 PM. So, new moon po tayo ngayon ha. So, wala tayong magiging visual sa ating moon dahil 0% illuminated po tayo ngayon. At sa ating local weather outlook para ngayong Saturday and Sunday bukas, magiging maulap pa rin ang ating maghapon hanggang bukas pa rin ng linggo yan. Chance na pag-ulan 100%, ganon din bukas, 90% naman bukas ng linggo. So mataas pa rin yung chance na pag-ulan natin sa Metro Manila, pero asahan medyo isolated na lamang to. Madalas lamang medyo gloomy ang maghapon natin. Maulap na yung paporin sa maghapon, ganon din bukas ng linggo. Highest and lowest pressure expected 28 to 30 degrees Celsius. And lowest na pressure expected na nasa 24 to 25 degrees Celsius. However, ayon naman sa local weather advisory, although 3 o'clock AM pa po ito ni-report sa Data Feed Pag-asa na mataan yung sentro ni Bagyong Isang nasa layong 270 km west of Bacnotan, La Union nga. Ayan o. So, kaka-exit lang ito sa kalupaan ng Bacnotan, La Union nga. Then, nasa around 270 km lamang ang lapit nito. So, may maximum sustained wind na 65 km per hour, malapit sa gitna. So, under tropical storm ito. So, sinabi nga po natin, magkakaroon nga po ng acceleration yan kapag yan ay nasa bandang kaluran na nga po ng Ilocos region. Which is, hindi naman tayo nagkamali kahapon sa mga analysis natin, di ba? Pagkatungtong yan sa karagatan na naman, pagtawid niyan sa buong Central Luzon, o Northern Luzon, magkakaroon ng reorganized development yan at magkakaroon ng re-intensification from tropical depression to tropical storm. So, which is nangyari na nga po kaninang madaling araw. Maximum sustained wind, 65 km per hour at bugsong maabot ng 80 km per hour. Kumikilos ito sa bilis ng pakanluran na 25 km an hour nga po. Ngayon ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility kasi ayon sa aking tropical cyclone sector, umaccelerate pa raw ito ng hanggang 30 to 45 km an hour ng saglit. So, medyo nag-accelerate siya, parang nag-boost yung kanyang movement speed pakanluran. And then, upon exiting par, bumaba na ito sa 25 km an hour. Then, tuluyan itong umexit kaninang madaling araw na mga folks. So, sa darating nga po na Lunes, magiging overcast pa rin tayo ha, at may mga kalat-kalat na pag-ulan. At mapapansin ninyo, by Tuesday, Wednesday, at sa susunod na weekend na naman, ito, huling linggo na nga po ito na Agosto, mukhang magkakaroon na naman tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Well, dahil mayroon na naman tayong inaasahan, nababantay na naman na cluster cloud dyan sa may ng Eastern Mindanao na nireport na natin 4 days ago pa. 3 days ago to 4 days ago. And then 2 days ago nga po, binanggit na natin, sinama na natin, bagamat napaka-disorganized pa kasi niya, kaya hindi pa natin ma-determine kung ito ay magiging ganap na invest. Although yung cluster nga po ng kaulapan niya sa silangan ng Mindanao dyan sa may bandang Palau, ay magdudulot siya ng malawakang pag-ulan sa Eastern Visayas at Mindanao na naman within 48 hours ngayong araw. So malinaw yan mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita nga po natin na sa labas na ng Philippine Area of Responsibility itong si dating Bagyong Isang. Ayan na nga po. So napakalawak pa rin nung kaulapan niya na may dalang malawakang pag-ulan. At makipapansin natin ang kaluran ng Northern Luzon unti-unti nag-i-improve na po. However, hindi pa rin tayo ligtas sa epekto ng ulan dala nga po ng habagat. Dahil meron pa rin tayong umiiral na southwest monsoon dito na gumaganyan. Medyo bumabalandra pa rin sa kaluran ng Northern Luzon. So kasama ang Metro Manila, medyo overcasting gloomy pa rin tayo. Kitang-kita naman po sa pinaka-satellite imagery natin. Yan. Kabilang na ang buong Ilocos region hanggang La Union pa rin, Benguet, yan. The rest ng hanggang Cordillera at Mistrib region pa rin sa Ifugao, Nueva Vizcaya, hanggang sa may buong bahagi ng Zambales, Pangasinan, hanggang sa bandang Angeles, Pampanga pa rin, kasama na. Maging Olonga po at Bataan. At dito sa may bandang San Jose naman, Cabanatuan, pababa ng Gapan, medyo gloomy pa rin tayo. Sa may bandang Hilagang Silangan ng Northern Luzon, medyo nagmo-moderate na po, pero medyo may mga overcast pa rin ang umiiral dyan sa may bandang Batanes, Cook of Islands,
Cagayan Valley, especially to Gigaraw, Ilagan, Isabela, hanggang Santiago, Isabela. Yan, medyo umaaraw-araw na rin dyan sa inyo. Medyo nag-improve weather condition na kayo dyan. Kaya mahagyang tumataas na po yung heat index sa inyo dyan sa Cagayan Valley. Pero dito sa may bandang Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ifugao, medyo overcasting gloomy pa nga po tayo dyan hanggang Central Luzon. Kasama ng San Jose, sako pa rin ng Nueva Ecija hanggang sa Bulacan, hanggang Metro Manila, medyo overcasting gloomy pa rin tayo at ilang bahagi nga po ng Calabarzon area. Yan, so medyo gloomy pa rin tayo at kitang-kita naman ninyo sa ating CCTV snapshots sa Metro Manila. Yan, hindi pa rin mawala ang mga kalat-kalat na mga mahina at katamtamang pag-ulan dahil kung titingnan natin yung heavy rain potential, yan, halos light to moderate na lamang ang halos iiral sa buong bahagi ng Luzon. Yan. Depende na lamang sa daloy nitong ating habagat kung medyo kakapit pa ito sa may bandang kaluran ng Zambales at bandang NCR. However, madalas na po mga light to moderate na lamang ang naka-forecast na lamang ng mga isolated rain showers at localized thunderstorms. Dahil medyo umaaraw-araw na rin kasi dito sa Metro Manila. Madalas nga lang medyo nagiging makulimlim pa dahil nga po saturated pa ang mauulap na yung papawirin natin. Ayun, kitang-kita naman sa satellite imagery. Ayun, so medyo maulap pa rin po tayo mga folks. So titingnan natin yung pinaka microphysics niya. Microphysics, ito yung pinaka area na kung saan mas makapal pa po yung water vapor at makapal na kaulapan. At kung titingnan niyo sa microphysics ay makapal pa po yung kaulapan dito sa may bandang Metro Manila pa at ilang bahagi nga po ng Quezon Province, Calabarzon area, ayan, at ilang bahagi nga po ng Mindoro. Yan. Ang microphysics po, para sa inyong kaalaman, ginagamit po yan ng mga meteorologists para ma-determine ng mas detalye kung ano pang area na may mga mataas pa ang chance ng pagbuhos ng ulan. Kaya kung titingnan nyo po dito, yung microphysics niya ay manipis na po dito sa may bandang hilaga silangan ng Luzon. So dito maliwanag, medyo moderate na po ang panahon dyan. Pero sa bandang kanluran, medyo meron pang gloomy ng microphysics dito. Ayan, tumataas pa. So ibig sabihin, medyo mataas pa po yung water vapor dyan. Medyo clustered na nga lang po. Pero pag dito sa pababa ng Metro Manila, NCR hanggang Calabarzon, mas mataas pa po. Ibig sabihin, mataas pa po yung level ng water vapor dyan. Anytime, pwede pang bumagsak yan ng malakas sa Metro Manila. So, hindi pa rin natin pwedeng i-underestimate kahit na nag-moderate na po ang panahon natin sa Metro Manila. Yan yung nagdadala po ng makulimlim din sa Metro Manila at ilang bahagi ng Laguna, Batangas, kaya medyo makulimlim po sa inyo, medyo hazy. Yan din ang purpose ng microphysics. Kaya may mga iba't ibang mga category po na ginagamit ang mga weather agencies. Diba? Lahat naman po ng weather agencies sa buong mundo gumagamit ng mga iba't ibang mga wavelengths o yung mga images of satellite imagery. Gaya na lamang example, air mass. Akala nila parang wala lang use ito o hindi po useful itong air mass. Hindi nila alam ito, nalalaman natin kung gaano pa kabigat ang ulap na may dalang ulan. Kung mapapansin nyo po, yung mabigat na ulap na may dalang ulan andito pa sa may bandang kanluran ng bandang West Philippine Sea. Kaya nga po hindi natin pwedeng alisin ang sinasabi natin na magiging maulan pa rin sa Metro Manila dahil mabigat pa rin ang kaulapan dito. Ayan, dala nga po ng monsoon trap at ng habagat. Ayan, kaya hindi pa rin natin pwedeng i-underestimate yan. Ayun, yung boundary niya halos dikit lamang sa may bandang Bataan at Metro Manila. Kaya maaari pang lumapit yan, depende sa daloy nga po ng habagat. Kapag lumapit ng konti yan, ay magkakaroon pa rin tayo ng mga mahihina at mga ilang kalatkat na mga pag-ulan. O mostly light drizzle rains, ganyan, moderate sa Metro Manila na kasalukuyan ninyong mararamdaman yan anytime maghapon. Ayan o. Yan po ang purpose niyan, yung air mass. Yung bigat po yan ng hangin na may dalang tubig po. So, sumasama yan sa kaulapan. Yan. Yung convective storm naman, may paliwanag na natin yung mataas na potential na low-level convection. Yung usually ginagamit ito para sa pagmomonitor ng mga bagyo. So yung upward low convection madaling makita gamit ang convective storm sa satellite imagery. Kitang-kita naman natin napakataas pa yung sentro ng convective storm. Ayun, nakikita yung pinaka eye wall pa rin yan, di ba? Gamit ang convective storm. Sa iba't ibang satellite image hindi. Ayun, ito yung pinaka sentro niya dahil kitang-kita yan sa convective storm. Ibig sabihin, yung upward low ni Isang ay naririto pa rin yan. Ayun, kitang-kita naman po. At napakalawak po yung kanyang vertical load ng LLC. Ganon din po dito.
nagkakaroon ng low pressure area. Bumababa yung atmospheric pressure. Normally naman po kasi yan pagka nagkakaroon ng thunderstorms o kahit yung mga pag-ulan. Kaya yung makakapal na kaulapan, nagkakaroon minsan ng mga convective storm. Kaya lang yung LLC, hindi masyado makikita kapag kaganyan yung pattern. Usually, yung central eye wall, nakikita po yan. Ayan, madali pang makita. O, di ba? May sentro pa rin si isang. Madali pong makita gamit ang infrared ng convective storm. So, malinaw yan mga folks. Sa mga hindi nakakaalam, malamang sa susunod, mapapansin na ninyo sa mga Facebook page, sa mga weather vlogger, magpo-post na po sila ng mga ganitong satellite imagery. Hindi na yung puro windy na lamang tinitingnan nila. Kasi sa windy, tatatlong kulay lamang nakikita. Yung normal na blue color, satellite blue color, at yung wind direction o wind flow color lamang. Yung wind flow, usually nakikita yan kapag yung daloy po ng hangin. Ang hindi nila alam, sa Himawari satellite, mas detalye po na nakikita po yung hangin gaya na lamang ng dust line. Yan, mayroon tayong dust line na tinatawag. Kasama ang localized thunderstorm, nalalaman po natin yung lakas pa rin ng hangin. Yung daloy ng hangin, kita rin sa dust line. Pwede rin dito sa pinaka-infrared dust satellite. Ito, mas kitang-kita po yung daloy ng hangin. Dito, mas kita po yung infrared at mga pagkulog at pagkidlat. Yung mas darker na yan yung mababang parte na may hangin pa rin na bugso. So, medyo mahangin pa rin dito sa bandang kaluran ng Nodo Luzon. Ayun, kitang-kita po yan. So, iniisa-isa na natin. May nagbanggit kasi sa akin, kung pwede ko daw ba ipaliwanag yung mga ibang mga satellite imagery kung pare-pareho lang daw ba yan. Kasi bakit marami daw mga selection ang mga satellite? Pwede namang iisa na lang daw ang gamitin, gaya na lamang ng windy. Which is, hindi po. Hindi lahat ng nasa windy ay makikita yan. Dahil gaya na lamang ng ito, infrared dust, mas kitang-kita natin kung ano ang mas mataas na portion sa Luzon, ang malakas ang bugso pa ng hangin. Kitang-kita nyo, pati Metro Manila, umaabot pa. So mapapansin niyo sa Metro Manila ngayon, kung titingnan niyo yung paligid, bumubugso-bugso pa rin po yung hangin. Pumapalo pa yan ng 32 km per hour, maabot pa ng hanggang 40 km per hour. So gamit ang infrared dust, na na-identify natin yung daloy ng hangin. Ayan. Pwede rin magamit ang BO3 and B13, tawag ng Japan Meteorological Agency yan. Kita rin natin yung daloy ng hangin dyan. Yan. So, at least dito, mas realistic kasi sa windy, although maganda rin naman gamitin ang windy, kaya lang hindi siya natural Pag sinabi natin natural, yung pinaka-eksaktong natin nakikita kapag tayo nasa outer space. Pag nasa outer space tayo, titingin tayo sa Earth, di ba? Kumpara sa windy, hindi siya natural kung titingnan. Mas natural pa rin ang gumagamit tayo, galing mismo sa satellite. Direkta mismo sa satellite. Kaya makikita ninyo na yung noise ng image, yung noise ng ulap, kitang-kita pa rin ng detalyado. Hindi masyado sa windy. So anyways, bukod nga po sa magiging maulan po, ang ilang bahagi pa rin sa kanluran ng Nodo Luzon. Kung babalikan natin yung sandwich color infrared, makikita po natin ang buong South Luzon, bagamat medyo nagmo-moderate na po sa ilang bahagi ng Bicol Region at Mindoro. Yan, may mga ilan pa rin na mga mauulap na lamang. So medyo nagmo-moderate. However, hindi mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na dyan sa may boundary ng Camarines Norte at ilang bahagi pa rin sa may bandang Atimonan, Quezon area. Mula naman sa Palawan, medyo overcasting gloomy pa rin tayo, so hindi mawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa dulo ng Batara sa Balabac at Kalayaan, Group of Islands. Makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan may mga ilang clusters pa rin na potential ng mga moderate to heavy rain showers, punsod pa rin ng hatak sa ating habagat. Wala naman sa may bandang Visayas, bagamat medyo nagmo-moderate pa rin, pero mga ilang gloomy at overcast pa rin ang iiral sa atin dyan. Kalat-kalat na pag-ulan din ang iiral, lalo na mula dyan sa may bandang Romblon nga po ng South Luzon at Masbate, at papasok na yun ang bandang northern part ng Visayas. Dito sa buong bahagi ng Panay Island, Negros Region, ay magiging overcast and gloomy pa rin tayo. Asahan pa rin ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms maging sa may bandang Cebu hanggang Leyte. Although at least mga mangilan-ngilan na lamang na mga isolated cases of rain showers ang iiral. Pero gaya na ating sinasabi nga po, sa loob ng 48-hour period o 28 to 48-hour period, may paparating po na cluster ng kaulapan sa silangan ng Mindanao
embedded ng intertropical convergence zone. Ayan po, makikita natin sa may bandang Palau. Yung potential nga po, posible pang maging invest ito dahil masyado ng saturated at mataas na po yung kanyang low level convection. Kaya lang, napaka-disorganized pa niya, kaya magdedetermine sa pinaka-satellite point ng ATCF kung i-determine ito as invest low pressure area. Kasi kung titingnan naman natin dito, mataas na po yung kanyang kaulapan at yung pinaka-low level convection, medyo tumataas na rin ng bahya despite na disorganized siya. Ang malinaw lamang dito sa loob ng 48-hour period na naman ay uulanin na naman ang silangan ng Mindanao at Eastern Visayas. So be ready na lamang po mga folks. At mula naman sa may bandang Mindanao, moderate to some heavy rain showers ngayon ang umiiral sa atin dyan. Balikan natin ang heavy rain potential. Ayan. Kitang-kita naman po ang pinaka-boundary dito sa may bandang Surigao del Norte, and bahagi ng Caraga, Agusan Region, hanggang sa buong Compostela Valley, nakakaranas na kayo ng mga moderate and heavy rain showers na naman dyan. So, ingat po sa mga potential na pagbaha, huwag sana magkaroon ng pagunang lupa. So, be ready na rin sa may bandang Eastern Visayas. Yung cluster dyan ng kaulapan, medyo magpapang-abot din, lalo na dyan sa may bandang Gian Isang Samar, hanggang sa may bandang Tacloban at Saudon Leyte. Anytime po within 48-hour period o 24-hour period. Magiging maulan na ang Butuan, kasama na ang buong Surigao del Sur, Bislig, Hinatuan, pababa na yan ang Compostela Valley, kasama na po ang buong Davao Oriental po So magiging maulan po ang northern Davao del Norte. So anytime po magiging overcasting gloomy na tayo dyan. Magiging makapal na ang kaulapan at kalat-kat na rin ang pag-ulan. So importante po ang payong at ingat na lamang sa potential na pagbaha dahil mataas pong heavy rain potential na ngayon ninyo dyan sa Eastern Mindanao. Pero dito sa may bandang southern area, overcasting gloomy rin kayo dyan. So may mga mahina at katamtamang pag-ulan pa kayo dyan. Pero within 24 hours, unti-unti magiging mamalakas na naman ang buhos ng ulan sa inyo dyan. Dahil sa extension ng surface trap, dito kasabay ang intertropical convergence zone embedded. Ayun yung ITZZ. Embedded na po yan. Nag-embed na naman siya. Yan. Medyo mataas na. Nandiyan yung pinaka-boundary ng ITZZ kaya nagpapang-abot na sa may bandang Mindanao. So, moderate to heavy rain showers na. Unti-unti ang mararamdaman ninyo. So, be ready na lamang kabilang na ang Sorsogon area. Sa ngayon, medyo nagiging moderate pa ang North Cotabato. Ilang bahagi nga po sa Maguindanao del Norte hanggang dyan sa Marawi kasama na. Sakop ng Lanao del Sur at Lanao del Norte. Within 24 to 48 hour period, unti-unti magiging maulan na naman sa inyo dyan. So, maghanda-handa na lamang po ngayong umaga hanggang nitong maghapon po. Habang nasa may bandang silangan pa nararamdaman ang moderate to heavy rain showers. Ganon din sa buong Zamboanga Peninsula, medyo overcasting gloomy din tayo. Sa ngayon, isolated at mga kalat-kalat din mahinang katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pero ganon din sa loob ng 48-hour period, maaring mag-traverse po itong cluster nito ng kaulapan sa Eastern Mindanao at Visayas. Magkakaroon na rin kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers sa loob ng 48 oras. Kung hindi man within 24-hour period. Depende yan sa transition o traverse nitong kaulapan nito dahil mataas po ang heavy rain potential. Pero malinaw lamang sa forecast, kayo po iuulanin sa buong Zamboanga Peninsula, kabilang na ang isla ng Basilan at Hulusulo. So yun po ang medyo i-ready natin ang mga payong sa maghapon. Napaka-gloomy pa rin at overcast ang ating paligid. So asahan pa rin ang mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Lalo na medyo umaaraw-araw na nga po sa atin dito sa bandang silangan ng bansa natin. At lalo na lumayo na po ng gusto itong si dating bagyong Isa nga po. Yan, yung habagat na lamang talaga ang magdadala ng ulan sa halos kanluran ng bansa. So, diretso agad tayo sa status ni dating bagyong Isang gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. Ito nga po, as of 11:15 AM na nga po ng umaga, natiling mababa na po o pasok na siya sa mas malakas na kategorya dahil nasa 999 hectopascals na po ang center air pressure niya as of 11:15 AM. So maximum 1 minute sustained wind na nito 84 km per hour at bugsong umaabot na ng 109 km per hour. Under tropical storm category pa rin ito. So maging ang 10-minute average ay tropical storm category at 74 km per hour at bugsong umaabot ng 96 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran o west-northwestward sa bilis na 19 km an hour na po. Sa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Patungo na ito sa direksyon ng Hainan
So sa mga Pilipino natin sa Hong Kong, well, hindi pa rin tapos ang ating kalbaryo ng pag-ulan dyan ha. Mula nung nakaraang linggo ay unti-unti na naman kayo magiging masungit ang panahon dyan. Kabilang na ang Hainan, kasama na ang Vietnam at Laos. Sa mga susunod na araw po yan, by Monday po yan or Tuesday. So be ready po sa mga kababayan nating OFW dyan anytime. So ingat na lamang po ha, maging sa Hong Kong dahil kayo ngayon ay nakakaranas kayo ng malawak na pag-ulan dyan. Malawak po yung outer rain band nitong si dating bagyong Isang o 90W na nga po. Ayun, kitang-kita po. So as of 11:15 AM, kung susukatin natin mula sa pinaka-elevation o pinaka-reference point ng Vigan, Ilocos sa norte, nasa layo itong 461 km west ng Vigan, Ilocos Norte po. Sako pa rin ng Vigan, Ilocos Norte. Yan. Yang lokasyon ngayon ni dating bagyong Isang. Yan. Mga around 460 o 461 km po yung layo niya sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po. Malinaw niyang direksyon niyan ha at yung distansya niya. Malayo na siya kaya hindi na gaano masyado tayong uulanin. Although yung mga isolated rain showers patuloy pa rin po sa atin sa bansa at sa ating cyclone track combination, halos magkakapareho naman ang forecast track ng tatlong weather agencies mula kay Japan Meteorological Agency, Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa. Ito yung kay Pag-asa. So, makikita natin ay pare-pareho ang forecast nila na tropical storm sa paglabas nito ng PAR. At magiging severe tropical storm na ito either dito by August 24 po. So bukas po yan ng Sunday, mga hapon daw. Yan. Kay Joint Typhoon Weather Center naman ay since naka 1 minute average po ito, so maaga po yung kanyang severe tropical storm forecast. Mga siguro mamayang gabi po, severe tropical storm na raw siya. So kung convert natin sa 10 minute average, nanatiling tropical storm pa rin daw yan. Manatiling tropical storm pa rin yan. Mamayang hapon o gabi po. Ganon din ang pinapakita ng Japan Meteorological Agency. Yon. So, dahil 1 minute average kasi itong kay Joint Typhoon Weather Center, kaya makipapapansin nyo, maaga yung kanilang forecast of severe tropical storm. Always, i-convert nyo po yan o always i-indicate nyo yan as 10 minute average. So kung 10 minute average yan, tropical storm category pa rin yan. Na which is pareho naman kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency na tropical storm. Magsi-severe tropical storm lang sila pare-pareho pagdating dito bandang bukas nga po ng linggo. Ayon kay Japan Meteorological Agency, magsi-severe tropical storm ito mga linggo o bukas na po ito ng umaga. Kay Pag-asa naman, bukas naman daw ng hapon. Yan, linggo. O August 24 po yan. So, bukas po ng hapon kay Pag-asa, bukas naman ng umaga kay Japan Meteorological Agency. Kay Joint Typhoon Weather Center naman, umaga. Mas maaga. Kasi nga po, 1 minute average sa kanila. Mas maaga po yung kanilang wind speed category variation. So, tingnan na lamang ninyo dito kay JMA at Pag-asa na kay JMA kasi umaga, 9 o'clock. So, since 1 hour yung advance ni JMA sa atin. So, assurance, 8 o'clock AM po yan ng umaga. Dito naman, ay hapon naman kay Pag-asa. 2 o'clock PM daw ng bukas na linggo. Magiging severe tropical storm itong si 90W. So, bukas daw yan ng hapon. So, kung hindi man bukas ng umaga, mga 9 o'clock siguro, 8 o'clock, magiging severe tropical storm daw itong si Isang, or bandang hapon naman siya ng 2 o'clock PM. Na magiging severe tropical storm. Ayon naman yan sa tropical cyclone track ni Pag-asa. At least malinaw po yan mga folks sa kumpletong detalye natin. Pero makikita naman pare-pareho po yung kanilang forecast track na ito ay tutumbok dito sa may bandang katimugang bahagi ng Hainan. So kung may mga OFW po tayo sa Hainan, China, ay ingat na lamang po, mag-ready-ready na po tayo ng kung sakali po. Baka malamang maaga na silang mag-suspend dyan ng trabaho o klase sa Hainan, China. Dahil dyan po ang tumbok ng bagyo ngayon base sa forecast. At mula naman sa forecast ensemble naman ay kitang-kita naman ay medyo malawak pa yung cone of uncertainty, pero malinaw lamang sa may bandang katimugan ng Hainan ito tutumbok
within or next 48-hour period po. So, yun po ang maliwanag na ating forecast. At sa ating report sa Facebook page, yan na yung magiging huling update report natin o yung huling report ko na po para kay bagyong Isang o kay dating bagyong Isang po. So, yun naman po ang pinaka-significant natin na huling analysis dito kay bagyong Isang. Mag-ready-ready na lamang po yung mga Pilipino natin, yung mga OFW dyan sa may bandang China o Vietnam po. Mas ready-ready po tayo dyan. Mga bukas po ng linggo, malamang unti-unti mararamdaman na po niyo yung outer rain band nitong si dating bagyong Isang o 90W. So at least ngayon pa lamang medyo magpepepeperno po tayo. Ayan, malawak po yung outer band niya. So makabukas na po na madaling araw, unti-unti mararamdaman na ninyo dyan sa Hong Kong at Hainan yung outer rain band niya. Medyo bubugso-bugso na po yung hangin sa inyo dyan. At wala sa ating spaghetti o model, so tropical cyclone intensity, makikita hanggang severe tropical storm ang nakikitaan dito na forecast. Ayon sa latest forecast natin ngayong 11:13 AM, na aabot itong si 90W. Ayan o. So by within or next 24 hours or within 2 days ay aabot ito sa pagiging severe tropical storm category niya. So malamang nandiyan na yan sa may bandang baybayin nga po ng Hainan. Bukas nga po yan ng bandang hapon po. So within 1 or within 24 or within 48 hour period nga po yan. So within 1.5 day or 2 days. Ito po, base yan sa akin tropical cyclone intensity forecast. Within 24 or within 1.5 days. Yan. Yan. So within 48 hour period nga po, inaasahan na abot siya sa severe tropical storm. So malinaw naman sa forecast natin ha. Klarong-klaro naman po yung ating analysis forecast. Pero mula sa tropical cyclone assessment monitoring natin, kung titingnan natin sa mga multi-computer models mula kay GFS, makikita natin habang nasa may bandang Hainan itong si dating bagyong Isang, siguro bukas o sa Lunes, yung surface nga po sa may bandang Palau, uncertain pa rin yung development. However, ay maaari pa itong magkaroon ng intensification at matawag na invest. Bagamat napaka-disorganized pang pinapakita dito ng GFS. Kay ECM develop naman, na natiling tropical wave pa rin din ang pinapakita nitong trap dito. Mapapansin natin, medyo lumalapit ito sa member ng Eastern Mindanao. Ayan. Pero napaka-disorganized din ng forecast. Kay NABGEM naman, kung titingnan din natin, ay dito mas aggressive yung forecast ni NABGEM. Titingnan natin dito, lumakas ito bilang aktibong low pressure area. Pagdating nga po, bukas ng linggo, yan, nag-shallow circulation na ito. Ang atat ito ay lalapit dito sa miba ng Eastern Visayas daw. And then, kikilos pa hilagang kanluran. Palapit dito sa miba ng Northeastern Luzon. Dito, magiging tropical depression siya. Siguro, mga Lunes o Martes. According dito kay NABGEM ha. Then, lalapit ito ng Northeastern Luzon bilang tropical storm daw. Well, hindi pa magkakatugma yan. So, hindi pa makatotohanan sa ngayon yung forecast ni NABGEM kung mangyayari yan mga folks. Pero at least meron tayong idea yung magiging galaw nitong bagong low pressure area invest just in case po ha. Yan. Ganon din na pinapakita ni NABGEM ay dito napaka-trough lamang siya o tropical wave lamang ang pinapakita. Ganon din kay GFS. Kay Japan Meteorological Agency, gamit ang ating global spectral model, kung titingnan natin dito, medyo mayroon ding shallow low pressure area. Babalandra ito sa may bandang Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Ayan. Tapos meron na namang sumusunod na naman dito sa shallow low pressure area. Ngayong araw, ayun o. Diyan sa may bandang southeastern part ng Guam o southern Guam, medyo meron na namang Coriolis circulation na namamataan. Pero as time goes by, itong binabantay natin na disorganized pa na shallow trap, kikilos din ito pahilagang kanluran, lalapit ito sa may bandang Eastern Mindanao, then medyo hihilaga ito pag ganyan Ganyan. Yan, pag ganyan. Papunta sa may bandang Northeastern Luzon. So, just in case ganyan ang magiging galaw niya, malawakang ulan ang mararamdaman natin mula dyan sa may bandang Eastern Mindanao at Eastern Visayas hanggang Southern Luzon yan. Mula bukas po yan hanggang Martes yung duration ng forecast nito. Mula naman sa pinaka mean sea level pressure,
at least nasa hanggang 1,006 hectopascals ang nakikitaan natin dito. Ayan, oh. Pero napaka disorganized din ng forecast niya. Ito si dating bagyong Isang. And then, yung shallow trough nito, napaka undermine pa niya. So, tropical wave, under tropical wave pa rin yung significant nito. Mula dito sa may bandang Palaw. Ayan, oh. Nasa under tropical wave pa rin siya. 1,000 hectopascals. Yan. Ngayong araw daw yan, and then bukas na linggo, ayan siya. So napaka-disorganized niya hanggang Lunes. So napaka-disorganized niya, pero ang malinaw lamang dito, nagkakaroon siya ng medyo shallow trough o yung tropical wave niya na magpapaulan nga po sa may bandang Eastern Mindanao na binanggit nga po natin kanina, kaya medyo ready pa rin tayo sa mga potential na pagbaha. Base naman sa tropical cyclone strike probability, binanggit na nga po natin ang mga nakarang araw pa ay maapektuhan ang Eastern Mindanao, Eastern Visayas at buong Southern Luzon. Anong araw ito? Kung i-reload natin yung buong map, hindi natin nakita yung araw kasi. So i-reload po natin yung web page. Ayan, makikita po natin sa Tropical Cyclone Strike Probability. So by Monday po ito. Yan. By Monday, maapektuhan na po at least mga 20 to 30% ang Southeastern Luzon, so kasama ang Bicol Region, Quezon Province, buong Southern Luzon, Eastern Visayas at Eastern Mindanao po. Especially dyan sa member ng Surigao Region. Maapektuhan ng at least 5 to 10% at 10 to 20% naman ang buong Surigao del Norte, Eastern Visayas at Southeastern Luzon. Yun, yung kasama ang Bicol Region po niyan. Sa Lunes po yan ha, so malinaw yan mga folks, yung forecast natin. At inaasahan natin na yung may mga possible na susunod na naman sa kanya, nandito yung sa member ng southeastern ng Guam, which is doon sa pinaka-actual na mean sea level pressure natin, nakikitaan natin dito. Ayan, oh. May sumusunod nga po sa kanya. Ayan, malinaw yan mga folks. Ayan. Paglapit nitong binabantay natin na shallow trough net o tropical wave, merong isa na naman na namumuo dito, which is tugma naman sa tropical cyclone strike probability ng ECMWF. So, hindi pa rin lusot tayo sa uulanin. Pagsapit yan ng Lunes o huling linggo na po ng Agosto. Then, kinabukasan ng Martes, August 26. Tingnan natin yung magiging pag-ulan po. Ayan. So, tumataas po sa 40 to 50% ang buong Eastern Visayas, Southeastern Luzon. So, halos buong Bicol Region na naman. Kabilang na ang Metro Manila at buong Northern Luzon. At least 10 to 20% naglalaro. Kabilang na ang buong Eastern Visayas naglalaro sa 10 to 20% din. Then 30% na apektado na ang Eastern Samar at Bicol Region na naglalaro sa 30% na maapektuhan nitong shallow trough na ito o tropical wave kung hindi man ito mag-invest. Pero inaasahan na natin yan within 48-hour period, magiging invest na rin sigurado ito. Itataas yan as invest siguro. Just in case, tawagin yan as 91W mga folks ha, kung sakali lang. Para malinaw yan mga folks. At yung posibleng susunod na naman dito ay mayroon na naman bagong namumuo na possible invest na naman. However, nasa Tropical Cyclone Strike Activity Genesis pa lamang ito, at least 20 to 30%. So may mga potential pa rin na posibilidad na maging another invest na naman yan. Dahil kitang-kita naman sa ating wind speed direction ng Global Spectral Model na mayroong nagko-Coriolis na naman dito sa may bandang southeastern ng Guam. So by Tuesday na po yan ha, this coming week. And then by Wednesday po ng August 27 po. So katapusan na talaga ito ng Agosto. Na makikita natin ang disorganized pa na paglapit ng isang posibleng invest na naman sa may bandang Guam po. Yan. Pero napaka-disorganized pa niya, mataas pa rin yung kanyang genesis o tropical cyclone activity o possible development. Pero itong binabantay natin ay malamang ay magiging C91W ito, just in case po. Ayan, apektado na po ang buong Luzon, so damay na naman ang Metro Manila niyan. By Wednesday na po yan. So pagsapit pala this coming week, Monday to Wednesday, unti-unti magiging maulan na naman tayo mula Mindanao, Eastern Visayas, Southern Luzon, pataas na yan hanggang Northern Luzon po. Habang lumalapit po itong panibago na naman itong possible low pressure area. Lalo 40 to 50% ang probability of genesis niya. So just in case po, anytime kung matataas yan sa ating tropical cyclone sector, expected
magiging si 91W yan. Kung walang mas mauuna sa kanya ha, so si 91W yan. At mula sa ating Tropical Cyclone Formation prediction, kitang-kita po, at least nasa 20% yung development itong binabantay natin dito sa silangan ng Mindanao. Malamang kay Pag-asa ay low pressure area na yan sa kanila dahil kahapon pa na nireport natin, kay Pag-asa ay isa na itong low pressure area na sa kanila na nasa yellow category o low chance pa na maging unlikely pa daw na magiging aktibong low pressure area. Well, inaasahan na natin yan pero base na rin sa ating Tropical Cyclone Formation probability, mataas na po yung kanyang vorticity. Ayan meron na siyang moderate chances of vorticity. Ibig sabihin, hindi na ito unlikely. Merong high chances na maaari pang itong maging isang aktibong low pressure area. So dahil po dyan, malamang tatawagin na itong 91W anytime ngayong araw ng aking tropical cyclone sector. So abang-abang na lamang mga folks sa ating update. Pero siguro sa gustong malaman pa rin, tanong ng tanong yung mga kababayan natin. Sabi ko naman sa kanila, 3 days ago pa po ay na-forecast na po natin yung magiging kasunod nga po ni Isang. Siguro hindi pa napapanood ng ilan. So, ipopost ko yung parte na ito para malaman ng ating kababayan yung status po ng magiging susunod na invest just in case po. Mahaba-haba kasi ang paliwanag natin para sa mga kababayan natin na gusto pa rin maintindihan yung development ng susunod na posibleng low pressure area. At dahil sa nagkaroon tayo mga pag-ulan mula kahapon, tingnan natin yung status ng mga dam levels natin. Well, nagbukas ng gate si Binga Dam. Isang gate lamang po ang nirelease niya. Dahil halos malapit ito umapaw, although 573.55 meters po ito. Hindi pa naman siya critical, pero maagang nagbukas ng gate itong si Binga Dam. And the rest naman, normal naman yung ating mga water dam level. Mula kay Angat, Ipo at La Mesa Dam. Hindi naman halos critical yung water level niya. So, yun lang ang medyo kagandahan nito mga folks. Hindi gaano katindi yung naging pagtaas ng ating mga water dams. Well, hindi naman nagkaroon ng halos torrential rainfall na tuloy-tuloy ang naging buhos ng ulan. So, wala tayo masyadong concern dito sa pag-apaw ng ating mga dam. Buti na lamang, medyo nakayanan at na-manage nga po yung pabilis sa pagtaas ng ating mga water dam. Yan. So, yun po yung pinakahuling balita natin sa water level status at sa mga ilog naman natin. Medyo mataas po yung ilog sa Marikina River at Pasig. Ayun sa bandang Napindan sa Pasig at sa Santo Niño sa may bandang Marikina. Yun lamang ang medyo tumataas po yung ilog. The rest, medyo normal naman po yung ilog o taas ng level ng tubig sa mga ilog natin. Ayon yan sa Hydrological Center ni Pag-asa. Sa ulit dindol naman, balik na naman sa medyo noise o noise yung aking seismograph. So may mga external noise na naman na-detect. However, wala naman na-detect na medyo aktibong mga earthquake activities. Hindi gaya kahapon, nagkaroon tayo ng detection ng magnitude 7.5. Although napakalayo ito, bandang South America naman ito sa may bandang Drake Passage. Yan, sa may Drake Passage po yan, base doon sa huling recording. Ang kinunan ko na reference ay ang Taiwan. Hindi po yan galing sa aking seismograph dahil hindi naman na-detect ng aking seismometer. Bandang Taiwan, medyo na-detect yung pagyanig dahil medyo nakabukana yung Taiwan. Pero yung traveling sa amin sa Caloocan, halos hindi na-detect. So, makikita yung triangulation ng tatlong epicenter point dito sa may bandang Drake Passage. Ayan. So, nagkaroon ng magnitude 7.5 na halos 10 km lamang ang lalim. Buti na lamang sobrang babaw at mahina ito makapag-generate o halos walang na-generate na tsunami. So, yun. Wala namang na-indicate na tsunami warning nung at nagkaroon po ng magnitude 7.5 na pagyanig. Wala naman sa data Pinipibox mula kanina madaling araw. Wala naman tayo na-detect na kahit isang magnitude 4 plus at kukunti lamang yung mga minor earthquakes natin. So wala tayong masyadong komento rin. Diretso agad tayo sa pinaka earthquake historical kung ilan na ang total earthquakes natin for the month of August. Yan, i-load po natin yung month of August. So yung total earthquakes natin ay nasa 699 na po. So halos 700 na po ang total earthquakes. 673 dito sa magnitude 2.0 pataas, 24 sa magnitude 4 at nanating dalawa ang ating magnitude 5.0. So mukhang konti yung ating magiging magnitude 5.0 nitong magiging huling linggo. Well, tingnan pa rin natin dahil meron pa tayong at least 1 week
at least mga 1 week pa para ma-determine natin kung aabot pa ito sa mahigit 1,000 total earthquakes at madagdagan yung ating mga magnitude 5. Hopefully, wag na po madagdagan. Pero hindi natin mapipigilan yung galaw ng ating tectonic plates at the more na mas tumitipid yung pagyayanig, mas lalong magiging mapagbantay po tayo, mapagmatsyag. Posibleng mag-ipon pa yan ng malakas na energy bago ito mag-release. So, yun po ang medyo mas delikado, kaya mas lalo nating babantayin po mga folks, ha. Lalo na dyan sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao pa rin, na mas maraming cluster ng mga pagyayanig. So, yun po, nasa halos 700 na po ang total earthquakes natin base sa kasalukuyang pag-report natin ngayong araw. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Sabado, August 23, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, August 23, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye yung gusto malaman na hindi natin naisama ngayong umaga, ngayong magtatanghaling tapat na sa ating report. Although overcast and gloomy, asahan pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.